Hey yo! What is up you guys and welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. Sana nagugustuhan yung setup natin kasi may bago na naman ako sinusubukan. Right now, I'm using a black mist filter just to soften up the lights sa likod. And I don't know, I like the skin tone better when using this filter. Sinubukan ko na siya sa mga ibang video, pero para dito sa YouTube natin, ngayon ko pa lang siya gagamitin. Sana okay sa inyo, sana nagagandahan kayo. Anyways, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Well, eto, alam ko nagawa ko na to ng video, but this is the most viewed video na meron ako. And I just wanna do another one of this na mas detailed, na mas maganda, mas maayos, no? Mas maganda yung setup at dadagdagan ko pa yung mga sasabihin ko. Tungkol nga ba saan yung pag-uusapan natin? Well, meron akong kodigo dito. This is, a video is about what are the tattoo mistakes to avoid para sa mga clients natin. Hindi lang to para sa mga first time magpa-tattoo, but para sa lahat ng gustong magpa-tattoo na madalas nagkakamali or naka-experience ng pagkakamali o walang nagturo sa kanila kung ano ba yung dapat gawin bago, habang at pagkatapos magpa-tattoo. So, gawan natin ng video yan, pero intro muna tayo. And we are back. Ayun. So, ano nga ulit yung pag-uusapan natin? What are the tattoo mistakes to avoid when getting a tattoo? Ito, before getting a tattoo, while having the tattoo or getting the tattoo, and pala, after getting a tattoo. So, ito, I broke this down into 3 parts. First one is before the appointment, preparation and planning, during the appointment, and after the appointment. Yun. So, simulan natin, syempre, before the appointment. So, para makasigurado ka na you can get the best quality tattoo and the best experience para umulit ka pa. Kasi, most of the time, even you're just getting a small tattoo, kapag hindi maganda yung experience, hindi ka na uulit eh. Or parang ayaw mo nang umulit. So, eto, first off, isa sa pinaka-importante kailangan mong gawin is research. Do your research about the artist, about the tattoo you're getting, about the tattoo process itself, para may alam ka, hindi ka pupunta ron na wala kang alam. Bakit natin kailangan mag-research? Siyempre, lahat naman ng bagay na gagawin mo, dapat you do your research, diba? Para hindi tayo anga-anga pagdating doon. Pangalawa, paano kung nanghihingi pala si artist ng appointment or the artist only accept appointment, diba? Hindi siya tumatanggap ng walk-in. Ano pa? Paano kung si artist pala nanghihingi ng down payment? So, kailangan may down payment ka muna. Ano pa? Siyempre, speaking of down payment, presyo. Alam naman magpunta ka sa, nagalingan ka dito kay artist, sobrang galing, tapos hindi pala sa full sa budget mo. So, malaking problema yon. So, you have to do your research. You have to ask the artist, message the artist, show them the design. Paano kung si artist pala hindi siya gumagawa ng colored? Paano kung si artist pala hindi gumagawa ng ganung style? Diba? So, you have to do your research para pagdating doon, very smooth na lang and hindi kayo magka-problema. Ano pa? You also need to check the artist's portfolio, the artist history. Bago lang ba to? Matagal na ba to? Diba? Kasi para hindi tayo pagdating doon, parang mauudlot pa yung tattoo mo kasi nga you did not do your research. 'Di ba? Pagdating doon, hindi ka pala matatatuan. Sayang, 'di ba? Ayun. Pangalawa, rushing the design. Never rush the design.
pag-isipan mo siyang mabuti kasi minsan kapag impulsive tayo, hindi pala yun yung totoong gusto natin or hindi pala siya bagay sa atin, 'di ba? Kasi kapag bago ka pa lang nagpapatattoo, ito para sa mga bago minsan na-excite lang tayo. Para doon naman sa mga may tattoo na tapos magpapatattoo, minsan nagiging impulsive tayo para lang madagdagan yung tattoo natin. So, make sure to think about your tattoo multiple times before getting it, no? Para make sure na hindi ka magsisi pagdating sa huli. Kasi sometimes, no, eto, lalo na sa mga bago, minsan hindi nyo na-take into account yung pain limits nyo, gaano ba ito katagal, gaano ba ito kasakit, gaano kalaki, yung placement, is it your first tattoo, sa trabaho mo ba, okay lang ba na may tattoo ka, yan. So maraming bagay na dapat mong i-take into consideration when finalizing your tattoo. Ano pa, minsan sasabihin ni artist, boss, kasi for your skin tone, hindi pasok to. Diba? So, you have to listen to your artist as well. You have to compromise. The artist have to compromise din para makuha nyo yung best result possible. Yan. Ano pa? Ignoring the healing and aging process of the tattoo. Siyempre, kailangan malaman mo gaano ba ito katagal bago gumaling. Ano bang kailangan mo habang pinapagaling to? Ano ba yung klase ng trabaho mo, ano ba yung usual na ginagawa mo. Kasi, syempre, if you have any plans on going into like sa dagat or may swimming kayo, sa swimming pool, yan, syempre, kailangan mo i-take into consideration yun. Kasi, pwedeng hindi ka makasama dun sa outing nyo or may lakad ka pala after 3 days. So, take into consideration mo yun kasi nga, hindi pa magaling yung tattoo mo nun nung time na yon. So, kailangan malaman mo kung kailan ba gagaling yung tattoo mo. That's why kaya nga you do your research Say, if you have other plans after getting the tattoo, diba? Pwedeng maka-apekto yun sa healing ng tattoo. Ano pa? Ito, arriving unprepared. Paano ko ba nasabing ano bang ibig sabihin ng arriving unprepared? Dumating ka doon, hindi ka pa kumakain, puyat ka, wala kang baong tubig, 'di ba? Hindi ka uminom ng maraming tubig, hindi mo na-prepare yung skin mo kasi syempre kailangan din i-prepare yung skin. Hindi ka naligo. Yan, ako pinaka-ayoko yun. May nagpupunta sa akin, nagpapatattoo na medyo hindi maganda yung body odor, no? So kailangan mag-prepare ka. Ano pa? Ito, dapat hindi ka uminom ng aspirin or ibuprofen kasi those are blood thinning medications na pwedeng maka-apekto sa tattoo process, maging madugo, 'di ba? Mahirapan si tattoo artist, pumangit yung resulta ng tattoo. Ano pa? Dapat hindi ka nakainom. Yan, prior to the session itself. If you have any medications, you should have asked your doctor if pwede ka ba magpa-tattoo or nakaka-apekto ba to. Yan, maraming bagay. Galing ka sa dagat, sunburned yung skin mo or nagkaroon ng medyo parang may problema ka sa skin, yun. So, kailangan prepared ka bago ka dumating. Eto, isa pa to sa mga pinakamadalas na mistake ng mga clients, no? Nagpupunta sila sa tattoo shop, sa artist, nang nag-apply na sila ng numbing cream. So, you should have asked your artist first if approved ba sa kanya yung numbing cream na gagamitin mo or nagtatattoo ba siya ng may numbing cream or kailangan basta makausap mo siya. Kasi ang dalas niyan nagpupunta na lang, nakabalot na, nag-numbing cream na daw. So, hindi kasi siya advisable kasi sometimes it affects yung texture ng skin. Minsan, mas mahirap tatuan. Minsan, nagiging patchy yung resulta because of the parang numbing cream na pinahid. Depende yan sa numbing cream na ginamit. No? So, you need to consult your tattoo artist first. Yun. So, yun yung mga bagay na kailangan mong i-make sure na prepared ka, ready ka, bago yung appointment mo. Okay? Moving on to the next part is, eto,
during the session naman, during the appointment. So, number 1, ito, kailangan, syempre, i-ready mo yung sarili mo, prepared ka, kasi masakit to. Okay? Huwag mong isipin na, hindi magiging masakit to. Always come over-prepared na, magiging masakit to para pag tinatuan ka at hindi masakit, okay lang. Pero kapag sinet mo kasi yung isip mo na hindi magiging masakit, tapos nung tinatuan ka na, masakit pala, mahirapan ka, baka hindi mo matapos yung design. Tapos, ano pa, huwag ka masyadong malikot kapag tinatatuan ka. Ito, isa to sa pinaka-nakakainis sa aming mga tattoo artist. Kapag yung tinatatuan masyadong malikot, madaldal, daming sinasabi, daming komento. So yun, ayoko nung ganon. Ayoko rin nung umiinom habang nagpapatattoo. Siguro yung iba, okay lang sa kanila or walang problema. Ako ayoko. Kasi nga, mas nagiging malikot, tumataas yung blood pressure, mas nagiging madugo yung tattoo. So, ayoko nung ganon. Next one is, speak up. Okay? Hindi lang dahil sinabi ko na wag madaldal, hindi na kayo magsasalita. Kailangan, sinasabi nyo pag may hindi kayo gusto, wag naman sobra. You have to trust your artist as well. But, you have to speak up pa din, especially dun sa placing pa lang ng stencil kasi baka mamaya hindi mo pala gusto na patuyo na, ang hirap burahin, 'di ba? Ang sobrang matrabaho. Tapos sabihin mo agad bago pa lang kayo magtatuan. Hindi yung napatuyo na, magsisimula na, nakaset up na, tapos papatanggal mo na naman, papalipat mo. So make up your mind, pero kung hindi mo talaga gusto, at least sabihin mo kay artist. Okay? Yan. So, number 3 na ba? Number 4? Hindi ko na nanumberan. Pero ito, ayoko din ng ganito. Masyadong maraming dinadala na kasama si customer, si client sa shop. Especially ako, yung shop ko, hindi naman siya ganun kalaki. So, ayoko nung masyadong maraming kasama. Number 1, magulo, maingay, mas umiinit. At ang hirap mag-focus kapag maraming tao. Especially para sa akin, no? Medyo naiilang ako pag maraming tao, naguguluhan ako, masyadong minsan maingay, magulo, yan, lalo na pag may bata, nakakainis. Sorry, namatay na yung ilaw kong isa. Pero ayun, tuloy lang natin. Eto pa, never, while having the tattoo, never ignore yung pain limits mo. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo, pwede naman mag-break. Pwede naman gumamit ng mga, yung mga, ano tawag doon, yung ini-spray. Meron kasi noon, Bactin, yun, ini-spray siya para ma-lessen yung pain. So, sabihan nyo, huwag nyo tiisin, baka mamaya mahimatay kayo. So, make sure na sinasabi nyo kay artist pag hindi na kaya. Pwede namang i-stop and then next session na lang. Walang problema yung ganun. Basta, sasabihin nyo lang. Kasi pangit naman kapag hindi kayo nagsasabi, tapos nahimatay na lang kayo. Ako nung ganun. Mas gusto ko yung sasabihin mo sa akin. Or sabihin mo, wait lang, pwede bang kumain muna ako? Parang hihina na ako. Diba? At least, we can compromise. Yan. Eto, pinakahuli sa lahat is yung after the appointment, yung aftercare. Kasi getting a tattoo, it has 2 parts. Yung part ni artist, gawin ng maayos yung tattoo, turuan si client ng aftercare, and then yung part naman ni client, which is follow the aftercare procedure. Yun. So, eto yung mga dapat yung iwasan after the tattoo. Of course, poor aftercare routines, kailangan sundin nyo talaga. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba, doon kayo maniwala sa sinasabi ng artist nyo kasi experience na yan. Araw-araw ginagawa ng artist niyan, araw-araw niyang tinuturo yan, at for sure, experience na ni artist yan. So, tinuturo ni artist yan. So, follow nyo yung aftercare procedures. Pangalawa, wag niyong kakamutin kapag makati na siya. At wag niyong kukut-kutin kapag naglalangib na yung mga scabs kasi nakakasira ng tattoo yun. Pangatlo, eto, part to ng aftercare procedure, moisturizing. Mag-moisturize kayo ng balat, pero never over-moisturize. Bakit? Kasi kapag too much lotion or ointment yung nilalagay mo, nasa-suffocate niya yung balat.
Okay? Kasi kapag na-suffocate niya, hindi makahinga yung balat at minsan nadidikitan pa ng alikabok. Yun. So, kailangan sakto lang. Yung tipong kikintab lang siya kapag pinahira mo ng moisturizer. Huwag yung nakikita nyo na buo-buo yung moisturizer. Huwag ganon. Dapat sapat lang yung ilagay mo. At, ayun pala, nakalimutan ko, no? Right after the tattoo, kasi binabalot yan eh. Pag uwi nyo, alisin nyo agad, hugasan nyo. Kasi yung iba, iniiwan lang nila eh. Hinahayaan lang nila. Minsan, nag-accumulate yun ng bacteria that can cause infection. Yan. Ito, pang-apat is sun exposure. Bawal po babad sa araw ang tattoo. Yan. Kasi, syempre, UV rays, yan, nakaka-apekto yan sa tattoo, especially bago pa lang yon. Kasi nga, di ba, UV din yung ginagamit sa laser tattoo. So, nakaka-apekto siya. Pwedeng masira yung paggaling ng tattoo. Yan. Ito, submerging in water. Yung iba sinasabi, okay lang. Dapat nga, ganon. Yung ililigo mo sa dagat. Pero wag, no? Kasi hindi natin alam kung ano yung mga nasa dagat yan. Pwedeng madikitan yan. Malay mo, yung katabi mo, umihi. Diba? Tumae. Madikitan yan, ma-infect pa. Plus, ang tattoo kasi hindi talaga siya pwedeng nabababad sa tubig. Kahit pag naligo ka, dapat mabilis lang tapos punasan mo agad. Pero syempre, sasabunin mo pa rin siya. Yun. Lalo na sa swimming pool, no? Kasi may chlorine yan, nakaka-apekto yan sa tattoo. Pwedeng ma-infect. Tsaka masakit. Yun. Ano pa? Ito. Last one is, eto nga, yung binabalot yung tattoo. Yung tipong, pagtapos ng tattoo mo, hindi mo na siya inalis hanggang gumaling. Wag ganoon. May nakita na akong kaso na ganoon eh. Hindi talaga niya inalis kasi parang iniisip niya, ganoon nga sa ospital eh. Pagka binalot, hindi mo aalisin eh. Ewan ko yun yung reason niya. Pero dapat inaalis yun. Kasi alam ko yung sa ospital din, kapag nagkasugat ka, binalot, inaalis din yun eh. Inuhugasan, tapos nilalagyan ng bago. So, alisin nyo lagi yung plastic wrap na nilagay. Unless yung ginamit doon yung yung bago ngayon, yung parang dinidikit na lang siya. Well, ako, I'm not using that masyado dito sa Pilipinas. Sinubukan ko siya before, but I think it's not very advisable dito kasi nga mainit. Madalas na nagiging reklamo ng customer, ng clients is parang naiinitan sila, sumasakit yung tattoo. Tapos siguro, naiipunan ng pawis. I don't know, hindi ko alam. No? But hindi ko siya ginagamit after nun. Mas ginagamit ko talaga yung plastic na binabalot lang. Yun. So, sana marami kayong natutunan at sana wala akong nakalimutan. Nilista ko naman na. Kung may nakalimutan ako, comment kayo sa baba. Kung may gusto kayong idagdag, ituro, comment kayo para matutunan naman ng iba. At malaman ko rin kung hindi ko alam at kung nagkamali ako. Yun. At kung bago ka sa channel na to or hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time we have a new video dahil every Saturday, 7:30 PM nag-upload ako ng bagong video. Yun lang. Peace out.